Lahat ng mga players ng Davao ay ito ang iniidolo dahil ito ay nakarating sa PBA dahil sa pambihirang galing nito. Kagaya nga rin ito ang isa pang manlalaro noon na nagmula rin sa Mindanao na biglang umalis ng bansa upang doon magpatuloy. Papanoorin ko kayo. Dito ako uupo sa bench ninyo. Kaya inaasahan kong hindi kayo matatalo. Okay ba iyon? Seryosong ang winika ni Kaiser Amer. Kinben Book 6, Chapter 120. Muli na namang lumobo ang online views ng live videos ng laban ng Calapan City. Ang ilang nagaganap na laro nga sa ibang lugar ay agad na init sa puwera ng mga manonood dahil isa na namang comeback win ang posible raw gawin ng ace player ng Blue Phoenix na si Mendez. Sa lungsod nga ng Calapan ay makikita nga ang pagtahimik ng ilang pangunahing kalsada sa poblasyon dahil ang mga pumapasada at mga tao ay nanonood ng larong nagaganap sa Gensan. Makikita nga rin sa isang bahay, sa isang barangay roon ng mga magiinom na napasigaw na lang ng sabay-sabay nang ipasok ni Mendez ang tres nito na nakakuha pa ng foul mula kay Edwards. Trending na naman ang Team Calapan, lalo na nga si Mendez. Mula nga sa venue ng laban ay tila nabalot ng ilang segundong katahimikan ng paligid dahil hindi sila makapaniwala na makakasaksi sila ng ganitong laro mula sa isang player na 5'6" ang height. Kung iisipin ay posible naman ito, pero sila na hindi talaga lubos ang kilala si Mendez ay tila napukaw ang atensyon sa ginawa nito. Ang puso ng mga fans ay hindi maiwasang makadama ng pag-aalab na maging ang mga taga Davao ay ganoon din. Si Coach Danny nga ng team ng Davao ay nabitawan na lang ang hawak niyang board nang pumasok pa ang tres ni Mendez. Si Kyrie Lastimosa nga ay napakuyom na lang na napatayo nang hindi inaasahan. Si Kyle naman na nasa likuran niya ay marahang napalunok at dito nga nila napagtanto na ang susunod nilang makakalaban ay ang team na ito. Bagamat unang half pa lang ito at posible pa raw na Davao pa rin ang manalo, kaso sa ginagawa raw ng Calapan team ay parang hindi na nila maiisip kung matatalo ang mga ito. Makakalaban namin sila. Hindi pwedeng madungisan ng record namin. May pagkuyong pang ang winika ni Kyrie sa sarili na marahang napatingin kay Mendez na makikita sa mukha ang tuwa. Alam kong malakas sila dahil nakalaban ko na sila noong May Maropa League. Pero mas malakas naman ang team na kinabibilangan ko ngayon kung ikukumpara sa team ng Oxy na sinalihan ko. Sabi naman ni Kyle sa isip na marahang napahawak sa kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Magkahalong kabanga at excitement ang nangingibabaw sa kanya dahil sa napapanood niya. Naipasok pa nga ni Mendez ang bonus shot. Ito ay upang buuin niya ang isang 4-point play at nang tumunog ang buzzer ng unang half ay doon na nga napasigaw sa tuwa ang mga players ng Calapan dahil lamang na sila sa pagtatapos ng unang 20 minuto ng laban. 58-59 nga naging score at sa kabila ng magagandang depensa nila sa isa't isa kanina ay mapapansing isa pa rin itong high scoring game. Pag upo nga ni Mendez sa bench nila ay makikita nga na napailing na lang sina Baron at Larry sa huling ginawa nito kay Edwards. 4 na ang fouls ni Edwards. Malaking bagay ito sa team natin. Sabi nga ni Sir Felix na ikinatango naman ni Sir Isaiah. Si Maki naman at Carlo ay marahang napangiti ng hindi inaasahan dahil sa mga nangyari. Si Coach Isaiah naman ay napatapik din sa balikat ni Marlon Magbuo dahil nakita niya kung paano nito protektahan ng basket mula sa kalaban kanina. Kahit pa nga lamang sa bilang ang Davao players ng sandaling iyon ay nagtagumpay pa rin itong protektahan ng basket. Nang maganap nga iyon ay naalala ni Isaiah si Charles. Sa kabuuan, maganda ang naging unang half natin. Nasa atin na ang momentum, pero huwag tayong magpapakakampante dahil marami pang pwedeng mangyari. Seryoso ngang winika ni Coach Isaiah. Si Ricky naman ay napatango. Sa ngayon, magpahinga muna kayo. Kailangang masustain na natin ang momentum sa second half. Si Ricky naman ay marahang hinaplos-aplos ang kanyang kanang braso at napainom muli siya ng tubig pagkatapos. Nang mga sandali namang iyon ay kitang-kita ang pagbagsak ng kumpiyansa ng mga players ng Davao. Sa bench nga nila ay tila lumamya sila.
Si Alvin Solis nga habang hawak ang kanyang tubigan ay nakatulala lang sa sahig na parang ang lalim ng iniisip. Si Edwards naman ay nakasandal sa bench na parang tinatamad ang itsura. Sariwa pa nga sa alaala niya ang ginawa ni Mendez sa huling play nito. Ang steal at ang pagbibigay nito sa kanya ng ika-4 niyang foul. This will limit my playing time for the second half. Damn. Sabi na nga lang niya ng mahina at napakuyom na lang siya. At hindi niya akalaing makakaramdam siya ng frustrations sa isang laro ng mga Pinoy ang kalaban. Masyado raw yata niyang minaliit ang kakayahan ng mga ito. Inisip niyang ang top 10 players last year ang dapat niyang paghandaan kaso wala sa listahan niya ang mga kalaban niya ngayon. Lalo na nga si Mendez na parang hindi raw 5'6" kung maglaro. He was like Iverson but with the passing skill of CP3 plus the speed of Flash D Wade. Unbelievable comparison for me. Dagdag pa nga ni Edwards sa kanyang sarili. Habang abala nga sa pagpe-perform ang mga cheer dancers sa gitna, ay bigla na lang napaseryoso ang ilang mga manonood nang may isang lalaki ang bigla na lang bumaba mula sa audience area na malapit sa may likuran ng bench ng Davao City. May taas itong 6'5", nakasuot ng shirt na may nakasulat na Rain or Shine. Nakasuot din ito ng sombrero at makikita nga sa ilalim noon ng buhok nito na tila hindi pa nagpapagupit. Sa pagtapak nga niya sa makintab na sahig ng court ay pinalangit-ngit niya rito ang suot niyang sapatos na may pinagsamang berde at itim na kulay. Ang mga players nga ng Davao City ay napaseryoso agad nang makita kung sino ang lalaking iyon. Marahang huminga ng malalim ang lalaki. Pagkatapos nga noon ay dinampot niya ang bola na nasa bench ng Davao City. Nang patalbogin niya ito ay doon na nga napangiti ito. Pinagmasdan nga niya sina Solis at Duterte. Anong ginagawa ninyo? Akala ko ba gusto ninyong maging kagaya ko? Seryosong wika ng lalaking iyon na biglang pinatalbog ng mas mabilis ang bolang dinampot niya. Umalingaw-ngaw nga ang tunog noon at bumigla siya ng galaw ng mga paa na sinabayan niya ng pagpapadaan nito sa ilalim ng kanyang mga binti. Walang tinginan ito at pabilis ito ng pabilis hanggang sa biglang tumayo si Alvin Solis at lumapit dito. Hindi ba ang shooting guard ng Rain or Shine? Oo nga, ang pinakamagaling na basketball player ng Mindanao, ang ace player ng Rain or Shine sa PBA. Sabi naman ng isa at nang huminto ang lalaki sa ginagawa nitong dribbling ay napatingin naman siya kay Alvin Solis na agad na nawala ang frustrations nang makita ang kanilang idolo. Lahat ng mga players ng Davao ay ito ang iniidolo dahil ito ay nakarating sa PBA dahil sa pambihirang galing ito. Kagaya nga rin ito ang isa pang manlalaro noon na nagmula rin sa Mindanao na biglang umalis ng bansa upang doon magpatuloy. Papanoorin ko kayo, dito ako upo sa bench ninyo. Kaya inaasahan kong hindi kayo matatalo. Okay ba iyon? Seryosong ang winika ni Kaiser Amer. Napangiti naman ng marahan si Coach Danny. Hindi niya inaasahang narito ngayon itong si Amer at ang pagpapakitang ginawa nito ay siguradong magbibigay ng bagong kumpiyansa sa kanyang mga players. Sino ba naman daw ang hindi gaganahan maglaro kung ang idolo nila ay narito para suportahan sila? Lahat ng mga players niya ay ito ang tinitingala. Naalala niya nang minsang nanonood ito ng isang game na kalaban nila ang Cebu noong isang taon ay tinalo pa nila ang Cebu noon at ang ganda ng naging laro ng kanyang mga players noong second half. Mabilis nga naglaho ang negatibong enerhiya na nagmumula sa bench ng Davao. Ito ay nang dumating si Amer na makikita ngang masayang nakikipag-usap sa mga players ng Durians. Habang nagaganap nga iyon, ay makikita nga rin ang pagseryoso ng iba pang players ng ibang teams na narito. Si Amer ba iyon? Bulalas nga ni Kyrie na marahang napalunok. Oo. Sagot nga ni Kyle na napatayo rin dahil hindi na niya maalala kung kailan ba niya ito huling nakita ng personal. Magpa-picture tayo mamaya. Wika naman ni Jamora kay Max na nakaramdam din ng excitement nang makita si Amer na isa rin sa mga paborito nilang players sa PBA dahil taga rito sa Mindanao ito. Isa ito sa dalawang prodigy ng basketball dito sa Mindanao. Mas prodigy pa sa mga mahuhusay na nasa Maharlika. Mula naman sa bench ng Kalapaan ay napaseryoso na lang sina Baron nang mawala si Mendez. Sina Coach Isaiah nga ay napaseryoso na lang nang makita nila si Ricky na naglalakad na
papunta sa bench ng Davao City. Ang mga players ng Durians ay nagbigay naman agad ng matalim na tingin kay Mendez na bigla na lang dumating sa harapan ng bench nila. Nakatingin ito sa manlalarong si Amer at nang mapatingin na ito rito ay dito na sila nagkangitian. Kuya, kumusta na? Napaseryoso naman sina Solis nang marinig iyon. Kilala mo ba si Mendez? Tanong nga agad ni Alvin Solis kay Amer na inalis na ang kanyang sombrero at pinagmasdan si Mendez. Oo, pero ilang buwan pa lang kami magkakilala. Pinakilala siya sa akin ni Rica Fort. Nakulit kasi ang Mendez na iyan. Sagot nga ni Amer na tila hindi naman nakuha ni na Solis. Gusto ka raw makilala ni Ricky Mendez. Sabi nga sa kanya ni Jeffrey Ricafort. Ha? Sino naman iyon? Kanya namang tanong. Sabihin na nating isang interesanting player na nakilala ko at nakalaban na. Idadraft ba siya sa PBA? Anong school ba iyan? Ito naman ang kanyang tugon. Hindi. Basketball player siya galing Mindoro. Kung nanonood ka ng balita noong nakaraan, siya yung 5'6" player na na-interview. Yung gustong maging pinakamagaling na basketball player sa bansa. Seryosong wika ni Rica Ford na sandaling nagpaseryoso kay Amer dahil napanood niya iyon. Nasaan na siya? Nakauwi na siya sa Kalapan. Kung ganoon, pupuntahan ko siya mismo sa Kalapan. Interesado rin ako sa taong iyon. Sagot nga agad ni Amer na ikinatingin naman ni Rica Ford sa malayo.